fishing here. Check nyo yung mga cyanide dyan, cyanide. Yan na, yung mga bote, cyanide. Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng nabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po may video po tayo at masasabi talaga natin na balita po ito at good news po dahil ito po ay mula sa GMA Integrated News, no? Para sa akin nakakatuwang balita po ito kasi ito po ay isang pagpalag, no? At nakita natin yung tapang ng mga Pilipino dito sa West Philippine Sea, no? Halos sa 4 na oras pa lang nakakalipas, no? So ito po, no? Ito po yung video. Panoorin na po natin itong GMA Integrated News. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinabol, hinatak at itinaboy ng AFP ang mga bangkang Chino na iligal na pumasok sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing istasyon ng mga bantay ng Pilipinas doon. So itong this time, no, tayo ang nanghabol, no? Sana laging ganun yung naririnig natin balita, no? Hindi yung tayo yung hinahabol, no? This time tayo po yung nanghabol. Nakuha sa mga Chino ang 4 na bote ng hinihinalang cyanide na ginagamit para sa iligal nilang pangingisda. Nakatutok si June, Federasyon. Sinita ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ang mga mangingisdang Chinese na pumasok sa Ayungin Shoal nitong Biyernes ng gabi. Pero hindi sila huminto kahit pa nakadikit ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipinong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Kaya humantong ito sa maaksyong habulan. Gamit ang itsurang tubo o stick, pilit na sinusungkit ng mga sundalo ang makina ng fishing boat para mapahinto. Sunod na pinuntirya ang galon na tila may kargang krudo o gasolina. Isa pang inflatable boat ng mga sundalo ang dumating, kaya napagitnaan ng bangka. At napahinto ang Chinese fishing boat. So wait lang po, no? Nakita ko dito, yung nanghahabol pa lang ito, mga sundalo to, no? Sundalo ng Pilipinas, yung nakasando na naka-number 10. Tataka lang ako bakit sila nakasibilyan, no? Dapat hindi sila nakasibilyan. Siguro, hindi ko alam kung sila, no? Nagbabantay sila doon. Tapos, hindi na nakapagbihes, umabol, no? Pero mas maganda siguro kung sila, no? Yung naka-uniforme, no? Para kagalang-galang naman tingnan. Kasi kung nakasibilyan ka tapos manghahabol ka, baka sabihin pirata, no? Pero maganda yung ginawa niya. Siguro emergency, no? Kaya hindi na nakapagbihis. Tuloy natin. No illegal fishing here. Sa inspeksyon sa bangka, may kakaibang napansin ng mga sundalo. Check nyo yung mga cyanide dyan, cyanide. Yan na, yung mga bote, cyanide. Nakuha sa mga Chinese ang 4 na bote ng hinihinalang cyanide na ginagamit sa iligal na pangingisda. Cyanide. Yan sila, inispan ito palabas natin, no? Hinatak ang fishing boat palabas ng Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Meron namataan na Chinese Coast Guard vessel sa labas ng shoal, but hindi naman siya nag-interfere whatsoever. Mayaman daw sa mga di karaniwang isda ang mga bahura sa West Philippine Sea, gaya ng Ayungin Shoal, kaya nagiging target ng illegal fishing. Ipapasuri ang nakumpiska sa mga Chinese para makumpirma kung cyanide. It's only now in recent history that may nakitang liquid to be suspected to be cyanide. Ito ay para ang isda, lalo yung mga rare na mga species na isda, ay makakatulong at nahuhuli ng buhay. So yung mga rare species, mas mahal ang market value nito.
Kung tutuusin, pwede raw sanang arestuhin ng mga sundalong Pinoy ang mga mangingisdang Chinese. Pero mas minabuti nilang itaboy ang mga ito para raw hindi makompromiso ang seguridad ng BRP Sierra Madre na tumatayong outpost ng militar sa Ayungin Shoal. Hinuli mo yun, inaprehend mo yun, papakainin mo, iakyat mo sa barko. That was the foremost consideration. Na pag pinaakyat mo, makita lang loob ng Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakaputok, 24 oras. So hanggang dito na lang po, no? Nakakatuwa po at sa pagkakataong ito, umaksyon tayo at tayo naman na ng habol at tayo ang nantaboy, ano? Buti na lang, sabi niya, meron daw Coast Guard dun sa labas, no? Sa laot. At hindi naman nakialam, no? Buti hindi nakialam. At kung nakialam yon ay tapos ganyan yung nangyari, habulan, ay talagang baka magkasakitan pa, no? Or kung marami sila doon at kukunti yung Pilipino, nako, madidihada na naman tayo doon. Ngayon, ang nagtataka lang ako, pwede naman talagang arestuhin yon, no? Sinasabi kasi niya, kung arestuhin at isasampas sa barko, eh baka kung ano pa yung makita niya doon sa barko, or bakit kailangan dalhin doon sa barko, no? Bakit kailangan? E di naman i-detain na lang muna dun sa tinatawag dun sa Coast Guard, ilagay sa isang kwarto, dalhin sa Palawan, no? Tapos ikulong muna doon, ano, ng ilang araw kung i-release naman kasi although alam ko yung sinasabi niya, baka pwedeng yun ay mga sundalo rin, no, na tinangkalang kunyari nagsasayanide o nangingisda, pero espiya pala, yun ang nakakatakot doon. O pwedeng estratehiya yon. Baka kasi pag kinulong yan, yun nga sabi, kung ilalagay nila sa barko, makikita nila yung loob nung nasa barko na yon, yung sa nakasadsad doon, ano, sa Ayungin. Kaya hindi na lang, ano. At sa side naman natin, no, wala pa namang inaaresto. Kung siguro may inarestong mga fish, mga mangingisda natin, ano, ng mga China, yung tinataboy lang din nila. Eh, baka arestuhin na to, no? At ganun pa man, masaya ako dahil nakita natin na dinidepensa natin, no? Nakita natin ang umaksyon ng mga Pilipino. Ito bihirang-bihirang balita to. Ngayon, parang ngayon ko lang ulit nang huli tayo o nang habol tayo ng mga Chinese dyan, ano? At hindi nakialam yung Chinese, parang unang pagkakataon pa lang ito, no? Siguro meron iba hindi lang nababalita, pero iba to talagang maganda yung ginawa ng mga Coast Guard natin dyan, mga kasundaluhan, ano? Kaya lang, siyempre, yun lang, tingnan, hindi naka-uniforme, siyempre, alam naman, pag sa kanila kasi, pag sinabing Coast Guard, naka-uniforme, pag mga sundalo, naka-uniforme. So, siguro, dyan sa Ayungin Shoal, yung mga sundalo natin dyan, sadya talaga siguro mga nakasibilyan, pero mga sundalo po yun. So, hanggang dito na lang po, ito po yung aking reaksyon dito sa balita ng GMA Integrated News. Maraming salamat po.